ko. So, nakita nyo mga boss, yung kanyang chocolate ay dahil sa mainit na ay nag-open siya mga boss. Tingnan nyo. Kanina pag malamig pang makina, naka-close yan eh. So dapat yan yung bantayan nyo kapag ano kayo ng carburetor. So dito mga boss ay magsisimula na akong mag-assemble ng carb. So ito na siya. Assemble natin tong carburetor na to. So ang una kong ilalagay dito is yung kanyang secondary at primary jet. So ito siya, nalinisan ko na to. Lagay natin. So yung primary jet, yung maliit na butas. At yung secondary jet naman. So natin. Ito yung check ball nya dun sa plunger pump nya. Yan, dyan na nakalagay. Tapos ito yung kanyang valve. Parang ano to, parang shuttle valve lang. So lagyan natin. Parehas lang naman yung kanyang ano. So dyan yan nakalagay mga boss. Pagkatapos nyan, so ito naman yung ating gasket. So tapos ngayon ito yung float ay hindi ko na ito i-adjust kasi hindi naman ito nag-overflow. So nasit ko na ito dati pero matagal na yon, 5 years na, sobrang tagal na mga boss. So kakabit ko siya. Pwede naman natin ito yan mga boss i-adjust, pero ngayon yan, kabit natin. Kabit na rin natin yung ating mga binturi niya, primary at ito yung kanyang float. Saka nandito na rin yung kanyang strainer at saka yung needle valve nasa ano. So ikabit natin. Iyan na natin itong dalawa. Dito mga idol, ipapakita ko sa inyo kung saan yung mga adjustment ng mga screw dito, kasi maraming screw dito. So ito yung idle mixture screw. Yan, air fuel mixture screw yan. Tapos itong sa ilalim, ito naman yung kanyang sa throttle nya, idle speed screw. So ito, so fully close ko muna yung kanyang primary throttle plate. So naka-close yan. Ngayon ang gagawin ko, so i-adjust ko siya, iikutin ko siya pa clockwise. So hanggang sa ano yan,
umabot yan sa kanyang ano. Yan, umabot na. Ngayon, dahil umabot na siya, ay iikutin ko to ano, 1 full turn bago ko to isalpak doon sa makina. So, 1/2. Yan, naka 1 full turn na yan. So, kunting open lang yung throttle natin. So, dito naman yung kanyang screw ng dashpot. So, kung gusto mong adjust to, kasi minsan pag hindi mo na adjust ng tama to, matagal bumaba yung kanyang idle. So, magaling taas. So, mahina siya, mahina siyang bumaba. Kung dito mo lang siya i-adjust, oh. At saka sa fast idle naman dito, yung sa cold start mga boss. So, pwede siya dito. Sa fast idle to. So, kapag mainit ng makina, ay bababa naman yung kanyang yung kanyang minor. So, mainit na. So, yun lang mga boss. Kakabit na natin. At saka ito, ikutin ko to pasira. Tandahan lang hanggang sa nagsara siya. So, ganito na ako mag-adjust ng carb. So, yan, naka-close na siya. Huwag niyong pirsahin. Yan, sigurado na na yan, close na yan sa ilalim. Tapos, ikutin ko to 1.5 turn. 1.5 turn. Yan. 1/2. 1. So, 1.5. Yan. Yan yung setting ko. Tapos, pagkabit ko dun sa makina, kapag umaandar na, ay itutuno natin. So, gagamitan natin ng multimeter para makita natin yung kanyang RPM, no? Yung accurate na RPM yung makita natin sa multimeter, dahil yung RPM gauge dun sa cluster natin ay hindi yun accurate mga boss, dahil walang number na nakalagay, no? Mga guhit lang nandun. So, multimeter ang gagamitin ko para makita natin yung specific na revolution per minute ng makina. Okay mga boss. Pero yung timing advance ng makina na to ay dati nasit ko na to. So dahil yung timing light ko ay wala dito. So nasa sa kabilang bayan yun. Kukunin ko pa yun. So multimeter lang muna gamitin ko para mag-adjust ng idle. Para matutunan natin tong na ayos. Okay. Mga boss, so napakahina ng RPM niya. So ang gagawin natin dito, dahil bagong andar pa to, malamig pa siya, itaasan muna natin yung RPM hanggang 1,000 lang muna. Yan. Ito yung idle speed screw, yung ko. So 1 turn yun kanina, ngayon dalawa na siya. So 1.5 na. Sa 3 3.5. Okay mga boss. So dito i-adjust ko itong kanyang cold start na na speed screw. So adjust mo na para mabuto na 1,100. So mga boss, so ito yung connection ng kanyang test probe. Kapag nagtitisa ko ng RPM, ito siya. Saka yung negative natin sa ground ng engine, tapos yung yung positive probe natin ay dito sa kanyang negative ng coil, yung ignition coil. Ayan, makikita nyo, yan yung RPM natin. So 1,100 siya. So makina mainit na. So tingnan ko kung bumaba na to kanina nasa to. Yung kanina kasi kanina nasa mga 1.3 ang RPM nito mga boss. So ngayon
Oh, 900 siya. Pero dito to, yun kanina yung RPM na sa mga 1.3 nung malamig pa siya, pero ngayon bumaba. So dahil mainit na yung makina, nasa 900. So tama yung adjustment natin kanina sa ano, sa pass idle niya, no? Dahil nung uminit siya, naging bumaba, naging 900 siya. So pero dun sa reading ng ano ko, ng multimeter ko ay 1000 RPM pa siya. So hindi siya accurate. Iwan ko lang kung baka ito yung accurate, so yung or yung tester ko yung mali. Pero tingnan ko lang yung andar niya. Ngayon, subukan ko siyang ibababa dahil mainit na siya. So ibaba ko ng konti yung kanyang idle speed screw sa ilalim. Tingnan natin yung ng multimeter ko kung bumaba ba. So baba natin yung idle speed screw. Ayan, bumaba na siya. Ayan, bumaba sa mga ano siya, 850. Pero dito sa akin naging 900. Bumaba naman ang tingin ko sa makina, bumaba na yung kanyang RPM. So dito mga boss ay mag-adjust ako ng kanyang mixer stroke, idle mixer stroke. So nakita nyo kanina, sara muna natin to. Yan, ito yung 1 turn lang yung ginawa ko dito kanina, 1.5 turn lang. Yan. So sarado muna natin. Yan, nakasira yan. So ikutin ko siya ng 1.5 turn. So 1 and 1/4. So maganda na yung idle niya mga boss. 1 and 1/2. Tingnan ko kung tumaas ba yung idle. Ayan, naging 850 mga boss. So tingnan ko kung ikutin pa natin sa hanggang 2 and 1/2. So 2 and 1/4. Hindi, 1 and 3/4 to, 1 and 3/4. So pumangit yung idle niya mga boss nung inikot natin ng 2 ikot. So ibabalik natin ang 1 and 3/4. So kulang pa rin, 1 and 1/2. Yan yung mga boss, gumanda yung kanyang tunog. So hanggang 1 and 1/2 lang yung tunog ang mixture stroke. So nakita nyo mga boss, yung kanyang chocolate ay dahil sa mainit na ay nag-open siya mga boss. Tingnan nyo, kanina pag malamig pang makina naka-close yan eh. So dapat yan yung bantayan nyo kapag nag-ano kayo ng carburetor. So itong shock mga boss ay malaki din ang ano nito, no, ng kanyang karakter ng yung karakter niya dito sa carburetor ay malaki din kasi kapag laging sarado yan, so ano tayo sa gasolina, matakaw tayo sa gasolina mga boss. Kaya napansin nyo kapag nag full start ya, pag malamig ko yung makina ay kasarado yan, malakas yung RPM. So kapag nakasarado pa rin yan hanggang sa mainit yung makina, siyempre yung mixture niya ay magiging richer ang mixture niya, so magiging matakaw ang gasolina. Ayan ang ganda ng nag-open na siya yung choke dahil mainit itong makina. So papatayin ko na ito mga boss dahil i-install ko na yung kanyang air cleaner housing. So okay mga boss,